Meron tayo dito ng apat na IG 120AH. Mas gawa tayo ng 12 volts na life for battery pack. So kailangan natin ng apat para makabuo ng 12 volts battery. So isang cell na ito ay may nominal voltage na 3.2. So need natin ng apat para makabuo ng 12 volts. So para maka-assemble tayo natin ng yan, active balancer at neto BMS. Bale itong ordinary na BMS lang ang gagamitin natin. So ay yan, 100 amperes na 100 amperes ang charge at discharge niya. Yan. Sakto lang to dahil 120 ampere hours naman itong battery. So kaya natin mag-discharge ng 120 1 Siemens 1 times the capacity. So capacity is 120 ampere hours. So 120 amps din ang kaya i-discharge. Yung charging na nasa 0.2 lang siguro to. So 0.2 nito 120 times 0.2, so nasa 24 amps yung normal na charging continuous. Pero kaya natin siguro, kaya nito siguro ng 1C yung 120 amps na charging. So yan, ang active balancer nya ni active balancer. So assemble na natin. Ay lagyan para natin muna ng ring terminal to. Pagsamahin na lang natin dito sa ring lead ng BMS. So ilalagay na natin yung ito, bus bars. Tapos ilagay na natin yung balance leads. So ito yung negative, tapos ito yung positive. Ito yung magiging cell number 1 natin, yung reference. So lagyan natin na so dyan dito. Ito yung negative, positive, so positive tapos negative para mag-series sila. Tapos ito yung cell number 2, yung positive nya i-connect ulit natin sa negative ng isang cell para mag-series ulit. Then sa positive nya i-connect sa negative ng 4th cell. So magiging 12 volts na siya kasi apat na cells nag-series. So 3.2 yung isa. Kapag nag-series ka ng battery, ang tataas yung voltahe niya, yung capacity niya magre-remain. So apat, 3.2 times 4 is 12.8. So 12 volts na siya. Saka natin ilagay yung BMS. Yung BMS niya. So kung titignan mo, P minus tapos B minus. Ang i-connect natin sa B minus itong sa battery. Yung battery i-connect natin sa B minus. Thank you. Tapos yung P plus, P minus, yan yung magiging main negative na natin. Ito yung pupunta sa controller at inverter. So yung positive magre-remain siya lang doon. Ito yung connection ng positive. Ito yung negative. Dito natin i-connect yung DALI BMS. So dito siya, ang P, B minus. Kasya naman siya. So ito na nga, nalagyan na natin ng ring terminals itong balance lead ng active balancer at BMS. So nagsama ko na lang para makatipid sa ring terminal.
So, ilagay na natin yung balance lead. So, ang reference natin ito. Ito yung naging cell number 1 kung saan mag-start ang ito. Balance lead. So, dito nag-connect yung BMS. So, ito yung naging cell number 1 natin. Then, cell number 2, 3, 4. So, ito yung 4th cell. So always yung first cell ay pupunta sa first balance lead, pupunta dito sa negative ng first cell. Ayan. First positive. Ito. Ang titignan mo tong ito yung susunod na ito yung susunod na wire. So pupunta siya sa first positive. Ayan. Next natin itong susunod para sa second cell. Ito. Ayan. Ito yung negative. Tapos ito yung first positive. Tapos ito na second positive. Diyan. Tapos next yung third positive. Dito natin ilalagay sa third cell. So ayan, connected na ang ating mga balance leads. Tapos after natin makonect, double check natin kung tama yung pagkakasunod-sunod. So gamit tayo ng multi-tester. Yun lang lowback ng tester natin. So gamit tayo ng multi-tester. Din sa voltage yan. Yan, DC. 13.18 ang voltage ng buong pack. Yan, 13.19. Tapos i-test natin tong ito na lang. So ang unang yung negative, ito negative. Tapos dito mag-check kung tama yung pagkakasunod ng balance lead. So yun, first cell 3.29, second dapat naging 6, tapos plus 3 dapat naging 9, tapos plus 3 naging 12 or higher, 39. So meaning tama yung pagkakasunod-sunod. So pwede natin siyang higpitan yung mga mas prefer ko yung ganito, yung socket wrench, para kapag higpitan mo hindi siya free lang siya, hindi siya may tatap sa ng bar, kasi kapag kita mo sa ibang bar siyempre may short circuit.
mag-i-ispa. Kaya mas maganda to. May gap siya, tapos dito mo siya higpitan. Kaya kung mag-assemble ka ng ganito, LiPo 4, magamit ka ng socket touch. It's better to para iwas short circuit. So ayan, pwede natin i-connect yung ito. So kita mo sa negative, dun yung black. Peace, kami Sa na. positive. Peace. Connected na siya. Tapos yung balancer. Ito. Torna ko daya gargaret ko. Yan. Ang ilaw na. Yan. Ang ilaw na. Means working na siya. So, Popular Princess is going to Jollibee. wait. Sit down. Check na natin kung may voltage siya. Then, check na natin kung buhay ang BMS. Positive dito, tapos negative dito sa P-. Okay na siya. Pwede na siyang gamitin. Ito na yung pop natin. Ito na yung goods na to. Pwede nang gamitin. So kung mag-assemble ka, Oh, my soul shall be healed. dapat mag-top balance ka. Top balance mo meaning i-charge mo siyang ang buong cells, each cells up to 3.65 volts bago mo siya i-assemble. Mas maganda yun. Or pwede rin to assemble mo silang yung 4 na cells, saka mo siya i-full charge mo siya, tapos hayaan mo lang siyang mag-balance kahit gumamit ka ng ganito, i-balancer. Mag-top balance, saka mo siya gamitin. So ayan, ganyan lang mag-assemble ng 12 volts na battery pack na LiPo 4. So ito, dapat huwag mong lagyan mo ng insulator para hindi mag short circuit kasi open to. So ito na nga yung assemble natin yung battery. Ayan. Bigyan na lang siya natin dito sa side yung BMS. Ayan. So ito na yung P-, dito na natin ilalagay yung negative. Tapos ito yung positive. Pwede mo siyang lagyan dito ng ganito, bus bar, para din mo siya i-connect yung para sa inverter or sa controller. Dito, ito na yung main positive, tapos na yung magiging main negative. Ang importansya kasi ng BMS, siya yung magmamonitor sa mga cells kung ma-overcharge sila. So kakat niya yung charging para iwas lobo. So ang full charge lang ng LiPo 4 cell, dapat yung cell 3.65. Kapag lumampas na yan, kakat na ni BMS para iwas ang bloating o yung paglobo. Tapos itong active balancer, kapag hindi pantay-pantay ang mga cells, may nauunang napupuno, hindi sila pare-parehas, di sabay-sabay na tumataas ang voltahe nila kapag charging or discharging, siya yung magbabalance. Ito, active balancer. So nilagay lang natin siya dito. Tapos itong BMS, meron siyang temperature sensor, so dito natin ilagay sa negative. Ngayon naman, kung dito mo siya i-connect yung
Ito yung negative eh. Kung dito mo i-connect yung inverter or charge controller, mababypass na siya na si BMS. So, wala nang silbi si BMS kasi binaypass mo na siya. Kaya dapat dito mo siya i-connect sa P- ng BMS para yung mahuhugot, papasok at lalabas na amperahe na DC current dadaan siya sa BMS para mo-monitorin nyo muna yung mga cells kung okay ba sila, pwede ba silang hugutan ng amperahe kung masyadong full charge na or mataas na masyadong charging. So yun yung gamit ni BMS. So ang rate niya 100 amps charging, 100 amps discharging. So ibig sabihin nun, ang maximum lang na i-allow ni BMS ay 100 ampere hours na 100 amperes na charge current at 100 ampere hours lang din na discharge current. So beyond that, ikakat na ni BMS. So ganito lang kasimple ang gumawa ng LiPo4 battery pack na 12 volts, apat na cells para makabuo ng 12 volts. So ito gagamitin na pang ilaw, direct siya sa DC bulb, hindi na siya gagamit ng inverter. So hello guys, ito na yung ginawa natin ng LiPo4 battery na 12 volts siya. Yan yung battery. So nilagyan na lang natin ng insulator dito, yung foam, para sa mga dito sa part na top nya. Bali naka-side siya. Ito yung top, yung kung saan nasaan yung terminals. Tapos ito yung active balancer then BMS. Kung titignan mo ito ay connected sa mga breakers. So itong ginawa natin para to sa 12 volts na setup na pure DC. So pang ilaw siya, order ng ating client. Bali gagawan niyan, nagpagawa siya ng solar para sa kanilang kubo na pure 12 volts. So walang inverter na magagamit. So pure 12 volts lang siya. So yung mga loads puro mga bulbs, mga 12 volts bulb. Yan, ganito lang siya, naka-enclosed. Tapos ito yung controller. Yan, 40 ampere na SRNE. So yung panel nito ay 500 watts. So ito yung breaker ng battery. Yan natin. So nag-on yung controller, solar charge controller. So itong breaker nya, dito i-connect yung panel, yung PV cable na galing sa panel. Tapos ito yung output nya. So dito i-connect yung 12 volts bulb. Bale i-rewire lang yung bahay, yung kubo, tapos itatap dito. Tapos ito battery 120 ampere hours na LiPo4. Ganyan lang siya, naka-enclose para hindi magulo ang ating 12 volts setup. Yan siya. Connected na. Yung panel nito 500 watts. Makulimlim na, kaya yan na lang yung pumapasok. Wala ng 1 amps. So ito yung ilaw niya. Yan yung pinapagana.
6 na ilaw. 2 sa loob. Tapos 4 sa labas. Na 12 volts. 9 watts. Ito yung panel. 100 watts. So yun.